Sa mga headlines, 9.6 million pesos na halaga na Sustainable Livelihood Program ipinamahagi sa mga people's organization sa Cotabato Province. Katropa Mobile Learning Project ng 25th IB Fireball Battalion umarangkada na. First year anniversary ng Davao Oriental Insurgency 3 ginunita. National Peace Consciousness Month 2023 ipinagdiwang. At saksihan ang kakatapos lamang na change of command at retirement ceremony ni Major General Jose Ariel Niembra. Tutok na sa Agila News Network. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Leo Zarate. Ipinamahagi ang kabuuang 9.6 million pesos Sustainable Livelihood Program sa mga people's organization sa probinsya ng Cotabato. Saksihan natin ang mga kaganapan sa report ni Agila Trooper Jeff Asan. Naibahagi ang 9.6 milyong halagang pangkabuhayan sa 32 na people's organization sa Cotabato sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development Rehiyon 12 Sustainable Livelihood Program na pinangunahan ng Provincial Local Government Unit ng Cotabato nito lamang ika-5 ng Setyembre 2023. Ang mga nasabing POs ay galing sa komunidad na tinaguriang geographically isolated and disadvantaged areas kung saan karamihan ay mga dating miyembro ng underground mass organizations ng communist terrorist groups. Sa pamamagitan ng isinagawang Community Support Program ng 39th Infantry Battalion at 72nd Infantry Battalion ng 10th Brigade 10th Infantry Division, pati na rin ang 19th Infantry Battalion ng 62nd Brigade 6th Infantry Division, ang mga nasabing organisasyon ay tuluyan ng nabago at kasalukuyang nakikibahagi sa pagpapanatili ng kaayusan sa kani-kanilang komunidad. Okay, makatabang sa mo ang panginabuhian ng muswag. Kaya ang negosyo ng pagkatukuron is bugasan o grocery. Ang nasabing programa ay naglalayong magbigay ng seed capital sa mga organisasyon upang makapagsimula ng kani-kanilang negosyo at matulungan silang mapaunlad ang kalidad ng kanilang pamumuhay nang sa gayon masolusyonan ang mga socio-economic issues na dati ginagamit ng mga teroristang grupo upang mahikayat ang ating mga kababayan na lumaban sa gobyerno. Sa kasalukuyan, ang naturang inisyatiba ay nagpapakita ng dedikasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng whole of nation approach na mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Jeff Asan para sa Agila News Network. Umarangkada na ang bagong proyekto ng 25th IB na binansagang Katropa Mobile o KM Learning Project. Unang tinubok nito ang Barangay Bukal sa Nabunturan, Davao de Oro. Anong handog nito sa komunidad? Alamin natin sa report ni Agila Trooper Brian Pilotindos. Hindi supply ng military operations, kundi aklat at iba pang education paraphernalias ang dala ng military truck ng 25th Infantry Fireball Battalion na binansagang Katropa Mobile Learning Project sa pagpasok nito sa Bukal Elementary School, Barangay Bukal, Nabunturan, Davao de Oro noong 18 ng Setyembre. Nag-alaguro ang mga Fireball troopers. May pa-storytelling, kantahan, sayawan at syempre hindi mawawala ang pagkain sa mga chikitings. Dako kay kong kalipay kay ang mga kabataan nakita jud ako sila nga enjoy kayo gawas pa sa nangadawat nila nalipay mi kay gitagaan mi og pagtagad di ay sa army. So uban po na nagkadaiya po napod ang sa DepEd lipay po kayo ko nga nakabisita gyud sila diri sa dapit sa Bukal Elementary School. Pinuri naman ni 10th Infantry Pag-asa Brigade Commander Brigadier General
Felix Ronnie B. Babak ang inisyatibo ng batalyon sa pagpasok sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, dala ang hangarin mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan at namigay motibasyon na mahalin ang edukasyon. 4 to 5 encounters because the rebels did not really allow that school to be constructed in Upper Suyan in Malapatan, Sarangani province. So by heart, I really understand and appreciate these kinds of activities because of my belief that education is indeed everything. I really congratulate 25th IB for this initiative. Kaya nagkaroon tayo ng Katropa Mobile Learning Project. Bakit KM, KM, nag-focus sa KM kasi ang KM kasi ito yung simbolo na pag pumapasok ang sundalo, parang may operation. Pero ngayon, gusto natin mangyari, pag pumapasok ang KM, mayroong learning na mangyayari. Mayroong learning na mag-i-inspire para sa mga kabataan para matupad ang kanilang mga pangarap. Hindi natin sinasabi na ang KM ang magtutupad ng kanilang mga pangarap. Pag-aaralan naman ng Department of Education ang mga akbang sa pagtulong ng ahensya sa kampanya ng kasundaluhan. Ang close partnership sa atong Department of Education ug sa Army kay naa naman gyud nga programa kana bang ato pang hisgutan, tagaan pa nato og mga strategic plan ug unsaon nato ni pagpalungtad. Klaruhon, ilatag nato ang mga plano naa ang monitoring and evaluation kay dinhi sa monitoring and evaluation and adjustment atong masustinar ang usa ka programa. Sa kabuuan, nasa 100 na mag-aaral ang napasaya ng mga Fireball Troopers. Dagdag ng 25th IB, aarangkada ang KM Learning Project sa iba pang geographically isolated and disadvantaged area sa kanilang nasasakupan. Brian Bilotindos para sa Agila News Network. Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte ang malaking papel na ginampanan ng Peace 911 sa pagkamit ng kapayapaan sa pagdiriwang ng Peace Consciousness Month 2023. Kinilala din niya ang kontribusyon ng mga stakeholders. Si Agila Trooper Louie Anchay sa detalye. Insurgency-free Davao City also means Davaoeños, especially those who are residing in Paquibato District. Marilog District and Calinan District are now able to sleep soundly at night. It also means they wake up the next day to a life full of hope, full of promise, and full of opportunities ahead of them. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang klase ng kapayapaan na tinatamasa ng Davao City sa kasalukuyan sa ginanap na opening ceremony ng National Peace Consciousness Month 2023 sa isang mall sa Ecoland, Davao City. Ang kapayapaan na resulta ng matagumpay na paglusaw sa ilang dekadang pamamayagpag ng New People's Army, partikular sa Paquibato District, sa pangunguna ng mga puwersa ng pamahalaan. Para kay Vice President Duterte, hinangad niyang matuldukan ang pang-aalipusta at pang-aabuso ng mga NPA sa Davao. Mula sa panununog ng Lapanday Foods Corporation taong 2016 na nagtala ng mga sugatan at namatay. Mga inosenteng sibilyan na nasawi dahil sa mga landmine ng mga NPA ay mga indikasyon ayon kay Duterte ng hindi makataong gawain ng mga komunistang teroristang grupong NPA. Kaya sa pagkakatatag ng Peace 911 noong Mayo 10 taong 2018, nabuhayan ng loob ang mga Davaoeño dahil sa pag-asang hatid ng programa na kayang pahintuin at bigyang hustisya ang mga nag-alay ng buhay sa ngalan ng kapayapaan. Let's highlight the power of consensus building, which allows the voice of every member of the community to be heard and counted in the process of discovering solutions to the issues and concerns of the people. Consensus building strengthens people's sense of belonging, at ito yung nangyari at ginawa sa Paquibato District. This enables them to repel threats. It is also important to help communities empower themselves towards self-sufficiency, which is essential to sustaining peace. Walang pag-atubili namang tumindig ang iba't ibang non-government organizations, maging ang iba pang mga pribadong sektor para makiisa sa kampanya ng pamahalaan
na solusyonan ang mga pangangailangan ng mga kapwang nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. We have a project on the Children for Peace program. Doon nakafocus yung aming effort that the children are a zone of peace and we should protect the children because they are future leaders and they are the future citizens of our country. So if there's no peace in that particular area, probably there will be no normal life for the children. They cannot be developed into a good leaders in the future. We also have Tulong Dunong program, which is scholarship programs. Aside from that, we give cash assistance too. So the most important thing is that every time we go to far-flung areas, we make sure that they feel that they belong. That even though they're far, it's not a big deal. Alinsunod sa pagdiriwang ng Peace Month, ay namigay testimonya rin ang mga dating rebelde at miyembro ng People's Organization patungkol sa mga pagbabago sa kanilang buhay dulot ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Louie Angchay para sa Agila News Network. Ipinagdiwang ng probinsya ng Davao Oriental ang unang taong anibersaryo na pagkadeklara nito bilang insurgency-free. Highlight sa okasyon ang pagbibigay pagkilala sa mga kasundaluhan dahil sa ginampanan nilang papel sa pagpuksa sa komunistang teroristang grupo sa probinsya. Narito ang report. Isa-isang umakyat sa entablado ang mga kasundaluhan sa ilalim ng 701st Infantry Brigade at 10th Infantry Aguila Division Philippine Army sa iginawad na pagkilala ng Davao Oriental Provincial Government sa Philippine Army sa walang pagod na pakikiisa nito sa kampanya kontra insurgensiya. Sa ginanap na selebrasyon ng unang taong anibersaryo ng Davao Oriental Insurgency Free noong 19 ng Setyembre sa Capitol Grounds, Mati City, Davao Oriental. Ang pagkakatatag ng Davao Oriental Former Rebels Association o DOFRA ay naging instrumento sa pagbabago ng pananaw ng mga NPA rebels at tinahak ang landas ng katahimikan at kapayapaan sa kamay ng gobyerno. Sa amo ang Baganga chapter is general merchandise ang among tukoron unya. Pagka maglambo na ng among general merchandise na napod mi ikuan na nga bayan sale sa Kofra abaka kay mao may produkto gid sa garan sa Baganga. Ang among mga paningkamot isip usa ka pag ipakita namo sa gobyerno nga kami nagahugpong o nagahiusa gumikan sa amo ang asosasyon nga gibuo sa Tibok Davao Oriental nga kami mula hutay isip pagsuporta sa gobyerno o pagpakita po diha sa mga tao nga ang gobyerno buhi o maayo. Aminado si Davao Oriental Governor Nino Sotero Uy na mabigat na papel ang pagpapanatili ng mga tagumpay na nakamit ng probinsya pero kumpiyansa siyang hindi ito mapuputol dahil sa malawakang suporta ng mga stakeholders sa probinsya para mapigilan lamang ang posibilidad na panunumbalik ng mga NPA sa probinsya. Gayunpaman, ang suporta na bigay ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay nagpapatibay ng pundasyon ng istruktura ng pag-asa maging matayog sa buhay, lalo na ang mga nagbabalik loob sa pamahalaan. Ato po silang di-capacitate, no? Itudluan po nato kung unsaon pag-manage ang mga grants, mga resources na ihatag sa panggobyerno para dili po masayang. So na sila yung mga gihimo nga mga project proposal for that. So, dako ang challenge sa panahon nga medyo gubot pa ta, gusto nato ma-achieve ang peace. Equally important, equally challenging pod ang pag-sustain. Una, ang atong mga kasundaluhan, ang atong mga kapulisan, halos everyday ginaihap nila. Pila na ka-days nga walay insurgency, walay encounter. So, constant ang atuang collaboration. That these associations of FRs will make good use of this seed money and other interventions na binibigay sa kanila para, so that they could have that opportunity to fend for themselves so that yung mga livelihood programs nila would prosper and it would give them a chance to regain yung dignity mo, no? Because if you are earning for yourself, you have pride in the livelihood programs that you help to create.
no, and sustain, yung dignity mo as a person would be elevated. Bukod sa turismo, ninanais din ng probinsya na palakasin pa ang kampanya sa pagprotekta sa mga kabataan na para kay Governor Uy, sila ang susi para mapanatili ang mga tagumpay ng probinsya na pinaghihirapang abutin ng kanilang mga lider para sa mas magandang kinabukasang nakaabang sa Davao Oriental. Aguila Troopers, isinagawa ang Change of Command at Retirement Ceremony ni Major General Jose Ariel M. Niembra, kung saan humalili bilang Acting Commander 10ID si Brigadier General Alan D. Hambala. Dumalo naman sa seremonya si Commanding General Philippine Army Lieutenant General Roy Galido at former President Rodrigo Duterte. Si Aguila Trooper Brian Bilotindo sa detalye. Pinangunahan ni Lieutenant General Roy M. Galido, Commanding General ng Philippine Army, ang change of command at maging ng retirement ceremony ni Major General Jose Ariel M. Niembra na ginanap sa Aguila Hall, Camp General Manuel Tian Sr., Mawab, Davao de Oro noong 15 ng Setyembre. Itinalaga bilang Acting Division Commander si Brigadier General Alan D. Hambala. Malaki ang pasasalamat ni Major General Niembra sa mga stakeholder, pribadong sektor, lokal at nasyonal na ahensya ng gobyerno sa suporta nito sa kampanya ng Aguila Division. Partner stakeholders, marami dito. I mentioned kanina some of our NGOs and LCAs and NGAs as well as friends from the private sector whom I have the privilege of working with. Thank you for extending central support to the 10th Infantry Division. Nanindigan naman si Brigadier General Hambala na ipagpatuloy niya ang mga nasimulan ni Major General Niembra. As we perform our tasks, we should be always guided by our Commanding General Philippine Army command philosophy with acronym Army, which stands for always brave, be reliable, responsive and relevant, mission-oriented and moral is paramount, and yet for unity, for a strong army and AAP, and for a strong nation. Binigyan diin ni Lieutenant General Galido ang sakripisyo ng binigay ng mga sundalo at kanilang mga pamilya sa paglilingkod sa bayan. There is always personal sacrifice. The personal sacrifice General Niembra gave to serve our people cannot be equated with the number of medals we have given to him. Pinuri naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang liderato at mga nagawa ni Major General Niembra laban sa rebelyon, terorismo at iba pang mga banta sa seguridad ng bansa. I give my utmost thanks to Major General Jose Ariel Niembra for your unwavering dedication, outstanding leadership, and tireless commitment during your tenure as commanding officer of the 10th Infantry Division. Mula dito sa Mawab, Davao de Oro, ang inyong Aguila Trooper, Brian Bilotindos, para sa Aguila News Network. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad at 10ID sa aming social media pages sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube na naka-flash sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Sa ngalan ni Louie Anchay, ako si Leo Zarate. Magandang araw at maraming salamat.